Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, kapapasok lang, grabe to, maitim na balak ni Tambat lumabas na. Ex-PRRD Senator Bato, DP Sara na shock. Yan mga kababayan, ang ating alamin mula po rito kaya Banat News Updates. Nasa description po ang full video link ng video nito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video nito. Eto na po. Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang nakakabahalang pahayag ni Congressman Bienvenido Abante, ang Committee Chairman ng Committee on Human Rights sa Kamara, tungkol kay PRRD, yung desisyon niya na hindi mag-attend sa hearing sa drug war. Decided na sa Committee on Human Rights sa Kamara na iimbitahan nila si Pangulong Duterte and Senator De La Rosa sa hearing war on drugs. Nagsabi na ang Pangulo, hindi siya mag-attend. So ano ang mangyayari sa kanya? Nako, pwede siya ma-aresto, ma-cite in contempt. Ito, pakinggan natin ang statement ni Congressman Abante. After the talk naman natin sila, talaga i-impita, they can refuse. The only time they can be compared to God is when, halimbawa, tinanggihan niya at hindi siya napaliwanag kung bakit na dinadepend. The next thing na maaaring mangyari dyan, we will talk about to the members, mag-promotion yan o issue of cause order. Pag di ba nagpunta, di ba nagpaliwanag, pwede namin ipa-arresto, pwede namin i-hold in contempt. Di niya alam ang circumstances, di niya alam kung ano nangyayari, di niya alam na masyado ng excite yung mga ibang kapulisan natin na talagang pumatay na without even due process. So, The House probe could lead to... yan na po. Pwede siyang i-cite in contempt, pwede siyang ipa-aresto, kagaya yung nangyari kay Pastor Apollo Quiboloy. So, ano na, itong dalawang matalik na magkaibigan, parang parehas na sila ng kapalaran. Wala pa yung formal invitation. Sabi ng committee chairman, after SONA, yun, ipapadala yung formal invitation. Si Senator Bato, meron siyang inter-chamber courtesy. Hindi siya payagan ni Senator Escudero na mag-attend. Kasi baka maging president na in the succeeding months to come, basta-basta na lang ipatawag ng mga congressman ng mga senador. So hindi pwede yun. Hindi pa nangyari na ang isang chamber nagpatawag ng lawmaker sa kapwa nila chamber. Wala pa akong yun. So hindi mag-a-attend si Senator Bato dahil meron yung inter-chamber courtesy. Si PRRD, civilian na siya ngayon. Civilian na siya. Wala na siyang immunity na tinatawag. At pwede, pag nag-decide ang committee na i-cite in contempt, kagaya kay Pastor Quiboloy, hindi pa rin mag-attend. Nako, arrest order na yan. Nako, ano kaya ang mangyayari? Ayan mga kababayan, ano kaya ang mangyayari kapag hindi po umattend, no? Itong si dating Pangulong Duterte. Pero decided na po si dating Pangulong Duterte na hindi po siya attend, no? At sa korte lang daw siya. Sa korte lang po siya. Magpapakita. At hindi dito sa mga tonggrista na ito. Diba? Sa palagay niyo mga kababayan, magkakagulo ba? Delikado pala dito si si PRRD. Delikado pala kasi biruin mo,
iko-contempt at ipapa-aresto pag hindi pumunta dyan sa imbitasyon ni Abante. No? So, itong si Abante, konting ano lang, no, mga kababayan, about kay Abante. Itong si Abante po, mga kababayan, talagang puring-puri ang ginagawa ni PBBM ngayon dahil wala nga pong war on drugs pero malalaki, no? Yung nahuhuli, no? Tunitulinadang droga ang nahuhuli without killing anybody. Di ba? Tuwang-tuwa si Abante. Ha? Pero sa side ng taong bayan, nakakatuwa bang ganyan? Ha? Tunitulinadang droga, wala man lang escort or gwardiya, di ba? Oy, Congressman Abante, baka niloloko nyo kami, ha? Baka drama lang yan, ha? Baka alam mong drama lang yan. Kaya natutuwa ka dahil sa human rights ka. Di ba? Yung mga kapulisan ba natin walang human rights? Di ba? O iba na po ngayon. Ha? Kung noon mga panahon ni Marcos Sr., di ba? Talagang sinisigaw ng taong bayan na human rights para sa sa mga mamamayan talaga, di ba? Pero ngayon sinisigaw natin human rights naman para sa mga kapulisan. O, baliktad na. Kasi parang kapulisan na kayo nang inaabuso eh. Di ba? Hindi sila makagalaw eh. O, gagalaw ka pa ba para, sige, gumawa kayo ng aksyon para matulad kayo sa kapulisan ng Davao City. Di ba? Natanggal na ba? Tinanggal o na-relieve lang? O, ganun po yung implication ng ganung mga actions, di ba? Na kapag lumaban ka or pinagtanggol mo ang iyong sarili sa mga masasamang elemento at nadisgrasya mo sila, pwede ka nang tanggalin, di ba? Ay nako, parang ang pinapaboran pa ngayon ay yung mga addictus, no? Addictus benedictus. Grabe naman. Sana maisip to ni Abante, no, mga kaubayan, na oo nga, no, bakit ganun? Napakalaking droga tapos driver lang. Wala man lang walang sagupaan o walang encounter, di ba? Gaya nga ng last vlog, mga kaubayan, sinasabi ko na no, yung ilang gramo nga lang nagpapatayan na, yan bang tumilada? Hindi pa protektahan. Ako, ano ba yan? Kung mag-attend naman siya, ano bang mangyari sa kanya kung mag-attend siya? Baka mapahiya lang. Kasi nandun yung mga makabayan black eh. Siguradong pahihiyain siya doon ni Castro, Brosas, Manuel. Kasi ang nag-move, naimbitan siya itong si Castro. Pumayag naman ang committee members. So, hindi siya mag-attend. Tama. Alam ko na yung takbo ng utak ng Pangulo. Matanda na ako, sabi niya. Ayoko mag-attend yan. Kasi ang dami namang hearing na ginawa nung nakaupo pa si PRD. Dami nang tinawag ng mga pulis tungkol niya. Sinasabi ng Pangulo, dating Pangulo, na he is willing to face anybody in any court of justice in the country. Kasi yung ICC, wala kayong pakialam. Court of Justice, ibig sabihin, mag-file ng kaso. Ayun, harapin niya, kagaya nun, si Congresswoman Castro. Nag-file ng kaso against kay PRRD sa piskalya, yung grave theft. Anong nangyari? Na-dismiss. Sinagot niya yun. Hinarap niya. So, ito yung nakikita kong takbo ng utak ni PRRD. Kung may kasalanan ako, bring it on. Sampahan nyo ng kaso. Hindi, kasi ito, in aid of what? Legislation or in aid of persecution, in aid of election, something like that. Papahiyain lang nila si PRRD. Kaya nga mga kabayan, marami na pong investigasyon ang nangyari dyan
Diba? In aid of legislation. Ewan ko lang kung may nagawa po silang batas. Diba? Sa panahon pa po yan ni PRRD. Diba? Nag-imbestiga sila. Diba? Human rights. Bakit? Wala ba kayong ano? Wala kayong nakuha? Wala kayong may mga bago ba kayong tanim na ebidensya ngayon? Nag-iba na ba yung statement ng mga taong imbestigahan nyo noon para patawag nyo si PRRD? Diba? Dating presidente po yan ng Pilipinas, mga kambayan. Respeto naman po. Kung mag-iimbestiga kayo, edi imbestigan nyo yung kapulisan. Kung anong sasabihin nila, parang yun na rin ang sinabi ni PRRD. Diba? As long as may ebidensya. Imbestigahan nyo lahat. Gusto nyo lang talaga kasi sikat ang mga Duterte ngayon di ba mga kabayan? Gusto lang nilang sumakay sa pangalang Duterte. Baka naman makahugot sila ng konting boto sa darating na eleksyon. At balita ko, nako, Castro tatakbong senador. Kaya ba Castro? Franz Castro? Kaya mo ba gustong ipatawag si PRRD para makasakay ka sa kasikatan ng mga Duterte dahil tatakbo kang senador? Ay nako, Castro, tumigil ka na. Tumigil ka na po, ma'am. Wala pong maniniwalang taong bayan sa inyo. Matapos yung ginawa nyo kay BP Sara, mahistory po kasi kayo, ma'am Castro, Franz Castro po. Mahistory kayo ng, di ba? Kayo na lang pong bahala mga kumbayan. Kung karapat-dapat ba itong si Castro maging senador? Well, tumakbo siya para malaman niya rin. Diba? Hindi natin pipigilan yan. Hindi tulad po nila na gusto nilang pigilan yung pagtakbo ng mga Duterte. Diba? Sa Senado. Gustong-gusto nilang pigilan. Kasi pag tumakbo po yung tatlong Duterte, baka po, umatras yung ranking nila. Diba? Ngayon pa lang, binibilang nila siguro mga pang-anim ako dito, pang-anim. Diba? Pag may tumakbong tatlong Duterte, syempre nagtatap rin yan O baka yung pang-anim, nasa ano na. Nandito na sa baba. Kaya, gustong-gusto ni Castro na maidikit talaga yung pangalan niya dito sa mga Duterte. Yan ay opinion ko lang mga karabin natin para naman medyo maalala siya ng taong bayan. Huwag kang mag-alala, Franz Castro. Ipapaalala namin sa taong bayan kung sino ka ba talaga. Si Franz Castro po ay representative po ng mga teachers. Diba? At siya po ay may mga pictures na namumundok tulad ni Sara Ilago. Zarate. Sino pa? Marami pa pong iba. Raul Manuel. Yan po mga kababayan, ang mga kongresista na kung saan nagpipiknik sa bundok. Alam niyo na po yung ibig kong sabihin mga kababayan. Kaya huwag po natin pigilan si Castro kasi democratic country naman tayo Huwag po natin igaya yung mga sarili natin sa kanila na nagpaplano pa nga lang tumakbo ang mga Duterte sa pagkasenador pero pinipigilan na nila. Diba? Yung mga attack dog like Katunying, Castro at marami pa pong iba. Diba? Pinipigilan na agad nila. Ipinapamukha nila sa taong bayan na mali yun. Mali ang mga utak ninyo. Baluktot po ang mga utak ninyo. Anong mali? Nandiyan nga Villar, Estrada, Tulfo, pati nga Marcos Marcos nandyan. Sino pa? Villar. Marami pa pong iba. Cayetano. Tapos sasabihin yung mali ang tumakbo ang mga Duterte. Aba? At sinasabi yung overkill. Sakim sa kapangyarihan. Ay nako, magsitahimik na kayo. Aanhin po namin yung mga kapangyarihan ninyo kung wala rin namang mga tawag dito. Walang, kung sa waray pa, walang pulos. Waray pulos. Waray kang mga pulos dida. Puro lakang pag pinadako, hit iyo mga tiyan.
Di ba? Oh, yan mga kababayan. Yan yung sinasabi natin na mas maganda nang maging sakim ang mga Duterte sa kapangyarihan. At least, ginagawa po nila ang lahat para sa taong bayan. Eh kayo, sakim na nga sa kapangyarihan, hindi pa para sa taong bayan. Diba? Well, anyway mga kababayan, ano man po ang inyong reaksyon, komento, or kritisismo sa video ito, comment lang po sa baba para at least alam po natin mga kababayan ang inyong pong opinion patungkol po dito, right? Maraming salamat.